Blessed evening, mga pagpalang gabi po sa ating lahat. Narito naman sa din para sa ating reading na pag-aaral ng Gospel. Ayan, medyo late na ng konti pero syempre ihahabol pa rin natin ang paggagawa natin ng devotion dahil ito ang ating commitment sa ating Panginoon bilang kanyang mga lingkod. So bago po tayo magpasimula sa ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sila at pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin sa provision, promotion, protection, divine wisdom, Panginoon, at lahat ng mga aspeto ng aming buhay, ang iba't ibang klaseng mga blessings, Panginoon, na lingid o hindi lingid sa amin ay amin din po ipinagpapasalamat, maging ang mga trials, testing, problems, Panginoon, at mga mapagdadaanan namin na iba't ibang cycle sa buhay, Panginoon, sapagkat alam namin na kayang-kaya namin mapagtagumpayan ang lahat kung kasama namin kayo, Panginoon. Salamat din po dahil alam namin ang aming mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, are all safe in your presence and in your protection, Panginoon. At ngayon kami pumuli ay dadako sa inyo sa pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin na kayo ang laging natataas at napapapurihan, Panginoon. To you alone all the glory, praises, and thanksgiving, Panginoon, sapagkat karapat dapat ka sa lahat ng papuri at parangal sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin na ang inyong lingkod, Panginoon, ay maging tungtungan lamang ng inyong kalwalatian. Kayo po ang siyang magsalita at mangusap sa bawat isa upang ano man ang aming matututunan o mapag-aaralan ay kaya din po namin i-apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, tulungan na kami na ang bawat mga taong makakapakinig dito, Panginoon, ay magkaroon ng rema o impact sa kanila, Panginoon, ang kanilang mapapanood o mababasa, Panginoon, sapagkat sa inyo walang imposible, kahit pinakamatigas na puso ay kayang-kaya niyo pong palambutin, Panginoon. Ngayon din po, dalangin namin sa lahat ng makakapakinig o makakabasa nito, Panginoon, na kayo ang may kakayahan, Panginoon, na ipaunawa sa kanila ang mga bagay, Panginoon, tungkol sa spiritual na aspeto, Panginoon. At talagang po, nakalimutan namin, Panginoon, at habang buhay at walang sawa kami magpapasalamat sa Panginoon Jesus dahil sa tinapos niyang gawin nawa sa cross ng Kalbaryo. Kaya kami lahat, Panginoon, ay makakapamuhay ng may kapayapaan at may kaayusan, Panginoon, sapagkat ikaw ang the great Father na nakakaalam kung ano ang mas best sa amin, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, ang banal na Espiritu ay pinsasalamatan din po namin dahil siyang gumagabi sa amin upang ang lahat na aming gagawin, kikilusin o iisipin, Panginoon, ay para lamang sa inyo, Panginoon. We honor you, we glorify you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 23:14. Sabi dito, sinabi niya sa kanila ni Pilato nga daw, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa paratang na inililigaw niya ang mga taong bayan. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Message at parang pinagtanggol ni Pilato sa mga nagsasakdal at sa mga tao ang Panginoong Hesus dahil nang siniyasat daw niya ang Panginoon ay wala siyang nakita na totoo ang mga pinaparatang sa Panginoon. Application, maganda na sana ang tagpong ito kung saan ay parang pinapanwalang sala o ipinagtatanggol ni Pilato ang Panginoon. Subalit alam nating mananaig kay Pilato ang takot na mawala sa magandang posisyon kaysa ang ipagtanggol ito hanggang sa huli. Ganyan kasi tayong mga tao, kapag nape-pressure, nakakalimutan na ang pananalig sa Diyos sa takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ngunit anong halaga ng mga iyan kung iiwan din naman ang lahat dito sa mundo? So, puri ng pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga, parang kung titingnan mo siya in another angle na parang ang ganda kasi pinagtatanggol ni Pilato. Imagine mo, nakaharap pa yung mga sa kanya, nagsakdal sa kanya or gusto siyang mabigyan ng guilty verdict, diba? Pero parang inabsuelto siya ni Pilato. Kaya dahil
kumbaga nilitis nila. Syempre alam niyo naman sa mga paglilitis, parang sa mga natural na mga hukuman sa atin ay mga investigation, meron pang final investigation and everything. Ayan. So wala akong masyadong kaalaman when it comes to criminology. So God's will, yung anak nating lalaki ang makapag-criminology. Syempre magagawa yan ng lahat kung meron tayong guidance at kung kalooban ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. And thankful din tayo dahil ayan, ang mga anak natin ay unti-unti na mas nasa at nagpapagamit sa mga gawain sa church. So I pray and thanks God sa mga taong ginagamit ng Panginoon para maturuan ang aking mga minamahal o mga beloved na mga anak sa Pilipinas para sa kanilang paglagong espiritual. And nagpray magtuloy-tuloy ito na sa gayon ay meron silang babaunin hanggang sa kanilang pagtanda, diba? Sabi nga yan, nasa word ni God. Ayan, train up a child in the way he should go, and when he grows up, he will not depart from it. Dahil sabi nga, ang isang anak na marunong sumunod sa kanyang magulang ay mas lalong higit na nagkakamit ng maraming blessings o pagpapala mula sa Panginoon dahil nag-overflow sa kaligayahan ang ating Diyos kapag tayo ay gumagawa ng sang-ayon sa kanyang kalooban, di ba? So yun na nga, tayo kapag halimbawa nape-pressure na tayo, halimbawa magdi-decision ka ba na magpapagamit ka sa Panginoon o hindi, di ba? May iba na dahil nai-impluwensyahan or nape-pressure, diba, may nagtatanong sa kanya, ano ba talaga ang pipiliin mo, makamundo o makadiyos, di ba? So, pag mayroong mga ganong pressure na nangyayari sa atin, lalo na at yung kinakailangan mong mamili sa dalawang bagay, dito ang pinagpilian ng ni Herodes ay ang ipawalang sala sana ang ating Panginoong Yesus. Pero alam naman natin na talagang mangingibabaw sa kanya yung takot na ayoko mawala sa pwesto kasi pinaghirapan ko ito. Ayoko mawala sa mataas na pwesto kasi kailangan pa ako ng anak ko at kailangan kong basta mas lalo pang kumita ng marami kaysa ang unahin ng ating Panginoon, di ba? Pero sabi nga, sa lahat ng bagay na pinaghihirapan natin o pinagsusumikapan natin na ma-save, mabili o ma-preserve dito sa mundo, alam naman natin na lahat ng yan ay mayroong sumisira. Ayan, mga insekto, di ba? Gaya ng langgam, ipis, daga, di ba? Yan yung mga main factor. Kaya maraming mga tao ang mga masasakitin. Ayan. Kasi hindi nila inuunaw o hindi nila iniintindi masyado kung ano yung representation ng kopita or kopa na may iba gumagamit ng ostya, yung iba naman ay kahit simpleng breath na lang, di ba? So, kahit ma-pressure tayo sa mga nangyayari sa paligid natin, halimbawa, ang halos karamihan ng mga kakilala natin, ang kaibigan is mas pinipili nila na gumawa ng hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pero ang gagawin ng Panginoon, He will find a way for us to maka-escape sa anumang klaseng mga verdict o sitwasyon na nangyayari sa atin. Dahil ang ating kasama lagi ay wala iba kundi ang ating Diyos Ama na siyang may-ari ng langit at lupa. At lahat ng narito sa buong mundo, di ba? Doon pa lang, hindi ko pa ba thankful na thank you Lord. Kung iisipin nga pala, masyado kami naging abala sa lahat ng mga bagay. Pero tunay nga na ang kapayapaan ay nagmumula sa inyo dyan sa inyong kaharian, Panginoon. Talong-talo ng magiging tahanan namin dyan sa kalangitan, Panginoon, ang nakaabang o nag-iintay na pagkakataon para makasama na natin ang ating Diyos Ama, ang kanyang only begotten Son sa kanilang kaharian. And nawa ay ipagtanggol natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Although pwede natin sabihin na pagtatanggol naman yan ng Diyos kasi ganito yung paniniwala niya, diba? Pero syempre, kailangan pa rin na meron tayong backbone kung tawagin, or kailangan meron tayong paninindigan. Ayan, yung never compromise. Kahit nape-pressure ka, once na ang pagpipilian ay tungkol sa pananalig mo sa Panginoon o pipiliin mo
yung mga makamundong bagay naman, mas piliin natin ang mga bagay na tungkol sa ating Panginoon. So hanggang dyan na lamang po para makapagpahinga na rin po ang inyong lingkod, at alam kong karamihan din po sa atin, lalo na mga OFW, kailangan na rin magpahinga. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan, sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong mayamang salita na aming napakinggan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang may kakayahan na baguhin ang puso, isip o mga aksyon ng bawat isa, Panginoon, kahit gano'n kakritikal, Panginoon, na makasama ang mga tao, Panginoon, na hindi kaparehas ng aming faith, hindi kaparehas ng aming paniniwala sa inyo, Panginoon. Ngunit alam namin na sa bawat gagawin namin ay lagi lamang kaming sumandig sa inyo, Panginoon. Ngayon, Panginoon, dadako na po kami para sa pagtulong sa isa pa naming kapwa, Panginoon, na kailangan na magawa ang kanyang project para sa kanyang alaga, Panginoon. Kaya pinapurihan ka po namin, pinasasalamatan, Panginoon, at lahat ng may mga pinansyal na problema, alam namin sinagot niyo na at you provide, Panginoon, sa lahat ng may mga sakit sa puso, at ano pa mang may mga regarding about puso, Panginoon. I pray, Lord God, that you will replenish every loss, Panginoon, every lost energy, every lost na mga bagay-bagay na na-scam o kaya naloko, ninakawan o inutangan, Panginoon, ay kayang-kayang ibalik sa amin ng siksik, liglig, or 100-folds of blessings pa, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, I pray, Lord God, para sa mga pastors, priests, evangelists, prophets, at lahat po, Panginoon, mga ginagamit niyo upang maipahayag ang inyong mga salita, Panginoon, sa lahat ng lugar at sa lahat ng dako, ay pinagpapasalamat na po namin, Panginoon. At ang anumang karamdaman, hindi lang kami, Panginoon, ngunit ang mga kakilala namin may mga sakit at karamdaman, Panginoon, sila po ay aming idinudulog sa inyo, Panginoon, na kung ang mangyayari man, Panginoon, sa mga may sakit na ito ay gumaling, yun po ang kalooban nyo. Ngunit kung ang kalooban nyo, Panginoon, ay manatili lamang po kami nagdilingkod hanggang sa makabalik kayo. Makabalik na po, Panginoon, ang inyong butong na anak dito sa mundo upang kunin kung sino ang mga lubos na nanalig at nanampalataya sa inyo, Panginoon. Ayan, at dalangin po namin, Panginoon, na sa aming buhay ay bagamat madalas ay magiging mga pagod, Panginoon, ngunit alam namin na mangyayari po, Panginoon, na ililigtas mo ang buong mundo, Panginoon. At syempre, kabalikat o kasama rin po kami sa pagpapalawig ng inyong kaharian dito sa mundo. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng may sakit at karamdaman, Panginoon, at ito ay tutunawin niyo na, Panginoon, at kung ang magiging solusyon, Panginoon, ay libsanin na ng panlupang katawan ng mga mahal sa buhay ang mundong ito, Panginoon, ay matatanggap ng kanyang mga maiiwang pamilya kung ano ang kalooban ninyo, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bansang ito na Hong Kong, na siyang fruit and honey, Panginoon, sa mga kagaya namin, Panginoon, ng mga nag-DDH, Panginoon, para lamang maipaabot sa lahat ng lugar at sa lahat ng dako ang inyong ebanghelyo, Panginoon. Pray pastors, mas marami pang pastors, Panginoon, ang piliin, Panginoon, na sumangguni at manalig sa inyo, Panginoon. Also pray, Lord God, para po sa aming mga pamilya sa ibang panig ng mundo, sa Pilipinas man, at sa ibang bansa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na iniingatan niyo na po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po. At we also pray, Lord God, para po sa bansang ginagamit na para mag-win ng soul, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat gagawin namin, Panginoon, ay napapurihan namin kayo, Panginoon, kahit sa simpleng pagluto, simpleng paghiwa, at lahat ng mga bagay, Panginoon, napakasimple lang, ay anong pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, na magiging maayos ang lahat ng takbo ng aming buhay, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang bansang Israel, Panginoon, your chosen nation. Sabi niya, ako sino ang magpala, ang mag-bless, Panginoon, sa bansang Israel,
ay lagi lamang po kayong nariyan upang kami ay saklaluhan, Panginoon. At I pray, Lord God, para sa mga pinakamataas na miyembro ng pamahalaan, Panginoon, either it's presidente, Panginoon, o ito man ay ang pagiging security guard, Panginoon, ay dalangin po namin na matanggap ng bawat isa, Panginoon, na pagdadaanan talaga ng bawat tao ang mga bagay na yun, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa inyong chosen nation ng Israel, Panginoon, dahil alam namin, sabi na nga sa inyong mga salita, pagpapalain kung sino man ang magpala sa bansang Israel, Panginoon. Gayon po, dinadalangin namin ang lahat ng ito, Panginoon, na kayo na po ang magsiyasat, Panginoon, sa aming puso kung ano ba talaga ang nararapat para sa amin na inyong mga anak, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, na pagtatagumpayin niyo kami sa lahat ng mga pinaplano namin sa buhay, Panginoon. At ang bawat mga miyembro, Panginoon, ng Hong Kong government, Panginoon, at ang aking mga amo, Panginoon, ay pinagpapasalamat ko po sa inyo, Panginoon. Gayon din sa lahat ng mga tao na ginagamit niyo upang matulungan kami na mga lubos na nagtitiwala at naglilingkod sa inyo, Panginoon. At alam po namin na sa araw na bukas, Panginoon, kami inyong gigisingin muli at ang lahat ng bagay, Panginoon, ay magiging maayos na, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Hindi pa man instant, Panginoon, ngunit alam namin na darating din ang pagkakataon na in your time, Panginoon, in your perfect time, Panginoon, it will be, shall happen into our life. Muli, Panginoon, ay nawa maging taga-deliver kami na inyong mga salita, Panginoon, at we are more than conqueror, Panginoon. Kaya po, muli, binabalik namin ang lahat na pupuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng butong anak ng si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.